Parehong natigilan sina Mick Aylor at W. Yuan sa biglaang pagdating ni UGT. Samantala, mas lalo namang natahimik si Red nang makita siya. Mariin lamang nitong pinisil ang labi at hindi na nagsalita pa. Hindi nagtagal ay dinala sila sa loob ng malaking gusali sa gitna ng camp upang pag-usapan ang nangyari. Tahimik na naghain si W. Yuan ng tsaa habang sinusubukang pagaanan ang mabigat na atmosfera. Ayon dito, sikat daw na Taiwanese ulang tea iyon at baka sakaling umayon sa panlasa nila. Dagdag pa niya, nakakatulong daw ang tsaa upang mapakalma ang isip. Ngunit habang kalmado ang kilos nito, tahimik namang inoobserbahan ni W. Yuan si UGT. Sa isip niya, hindi ordinaryong tao ang kaharap nila. Sa paraan pa lamang kung paano nito basta winasak ang combat space, malinaw na mataas ang antas ng kapangyarihan nito. Ngunit sa kabila noon, hindi niya kailanman narinig ang tungkol sa sinasabing Yu-clan kaya tahimik niyang isiniksik sa isip na kailangan pa niya itong imbestigahan. Samantala, nanatiling mabigat ang katahimikan sa pagitan ni Mick Aylor at UGT. Nang tuluyan ng makaupo si W. Yuan sa gitna nila, bahagya itong nag-atubiling magsimula ng usapan at unang humingi ng paumanhin sa nangyari sa magkabilang panig. Galit pa rin ang tingin ni Mick Aylor habang malamig namang pinagmamasdan ni UGT ang lahat ng walang emosyon. Sa kabila ng nangyari, nakahinga ng maluwag si W. Yuan nang malaman na ligtas naman ang dalawa at na-discharge na rin si Red. Maingat niyang itinaas ang tasa ng tsaa at iminungkahing huwag na nilang palakihin pa ang gulo dahil madalas pa silang magkikita sa lair. Para rito, mas mabuting tapusin na nila ang usapan ng maayos at siya na ang bahala sa iba. Matagal na natahimik si Mick Aylor bago tuluyang bumantong hininga. Sa huli ay inamin nitong nagsimula ang lahat dahil sa kanyang anak kaya taos puso siyang humingi ng tawad bilang guardian ni Sofia. Ipinaliwanag pa nitong bata pa ang dalaga at nagpatalo lamang sa emosyon. Ngunit bago pa siya makapagtuloy, malamig siyang pinutol ni UGT. Diretsahan nitong sinabi na wala siyang balak tanggapin ang paghingi ng tawad ng isang guardian. Agad na si Mick Aylor at halos mapatayo sa inis ngunit walang kahit anong pagbabago sa ekspresyon ni UGT. Para rito, walang saysay ang paghingi ng tawad ng ibang tao para sa pagkakamali ng mismong may gawa. Hindi yun agad na intindihan ni Mick Aylor kaya mas lalo lamang siyang nainis at ipinunto na pareho lamang silang guardian kaya dapat tanggapin na ang paghingi niya ng tawad at tapusin na ang issue. Nagbabala pa itong dapat alam ni UGT kung anong organisasyon ang kinabibilangan nito. Ngunit walang bahid ng takot si UGT habang malamig na tumitig rito. Tahimik nitong sinabi na hindi sila pareho at saka diretsahang tinanong kung ganoon ba talaga humingi ng tawad ang mga taong nasa posisyon nito. Lalong uminit ang dugo ni Mick Aylor at galit na tinanong kung gusto ba ni UGT na dalhin pa niya roon ang sugatang si Sofia upang personal na humingi ng tawad. Ngunit sa hindi inaasahan, agad namang pumayag si UGT. Lalong nabuwayzat si Mick Aylor habang sa gitna naman ay mabilis na sumingit si W. Yuan upang pakalmihin ang sitwasyon. Ngunit hindi pa rin tapos si UGT. Malamig nitong nilinaw na hindi siya naroon dahil kay Sofia. Ang gusto lang niyang malaman ay kung bakit hindi napigilan ni Mick Aylor ang sariling anak noong sandaling humugot ito ng sandata at sumugod muli. Agad nagdilim ang mukha ni Mick Aylor at ipinaliwanag na hindi niya rin iyon inaasahan. Ngunit mabilis na sumagot si UGT. Para rito, mahina at walang kwentang dahilan ang hindi inaasahan. Lalong nag-init ang sitwasyon nang diretsahan nitong sabihin na parang ipinapasa lamang ni Mick Aylor sa bata ang sariling kapabayaan nito bilang guardian. Hindi na napigilan ni Mick Aylor ang galit at mariing hinablot ang kwelyo ni UGT habang mababang boses na nagbabala na may hangganan din ang pagiging magalang. Kasabay noon ay nagsimulang lumiwanag ang asul na enerhiya sa paligid nito bilang tahimik na pagbabanta. Ngunit sa halip na umatras, nanatiling kalmado si UGT. Malamig lamang nitong tinanong kung talagang balak nitong kaladkarin ang buong organisasyon sa isang napakaliit na problema. Lalong naging mabangis ang mukha ni Mick Aylor habang kinukutya ang di umano'y maliit at hindi kilalang clan ni UGT. Ngunit bigla na lamang siyang kinilabutan. Sa isang iglap, tila may malamig na takot na gumapang sa kanyang buong katawan. Napaatras siya habang nanlalaki ang mata. Hindi niya namalayang wala na pala ang punyal na kanina ay nasa sahig. Tahimik lamang na hawak yun ngayon ni UGT.
Casual pa nitong pinunasan ang sheath at malamig na pinunang masyadong maluwag ang lalagyan kaya hindi nakapagtatakang nagawa iyon ni Sofia nang hindi man lang napapansin. Tuluyang natulala si Mikhailor. Sa kabila ng pagiging alerto nito, hindi man lang niya namalayang nakuha na pala ni UGT ang sandata. Ngunit bago pa siya makapag-isip, bigla na lamang bumulong si UGT sa tabi niya. Hindi niya namalayang nasa likuran na pala ito. Sa mahinang tono, tahimik siyang binalaan na umiwas sa mga liblib na lugar at mas piliing dumaan sa mataong ruta. Kasabay noon ay mariing bumaon ang punyal sa mesa. Hindi man tahasang nagbanta, sapat na iyon upang tuluyang mapatla si Mikhailor habang ramdam ang nakakatakot na killing intent mula sa lalaking nasa harapan niya. Pagkatapos noon ay basta na lamang kinuha ni UGT ang kanyang coat at tahimik na sinabing aalis na siya dahil tapos na ang dapat pag-usapan. Nang makaalis ito, naiwan lamang sina Mikhailor at Yuan na hindi pa rin makagalaw sa sobrang gulat. Hindi na napigilan ni Yuan ang mapatawa ng bahagya dahil sa bigat ng tensyon na iniwan ni UGT. Paglabas naman ni UGT sa silid, agad niyang napansin si Red na naghihintay sa labas. Nakatayo lamang ito habang mukhang irritable ngunit bakas ang pag-aalala sa mukha. Bahagya pa itong nag-atubiling magtanong kung ayos lang ba ang lahat. Hindi naman nagtagal ay maikling ipinaalala ni Red na mabilis gumaling ang Red Clan kaya hindi dapat masyadong troublemaker ang sugat nito. Tahimik na tumanggaw si UGT at sinabing mabuti kung ganoon. Ngunit hindi pa doon natapos ang usapan. Maya-maya ay biglang naging seryoso si Red at hindi napigil ang tanungin kung mali ba talaga ang ginawa niya. Sa bahagyang pamumula ng mukha, inamin nitong pakiramdam niya ay siya ang dahilan kung bakit lumala ang lahat at baka mas naging maayos sana kung naging mas mature siya. Ngunit agad pinutol ni UGT ang iniisip nito. Diretso nitong sinabi na maayos ang ginawa ni Red. Natigilan ang dalaga. Pagkatapos ay seryosong ipinaalala ni UGT na sa susunod, siguraduhin na lamang nitong walang makakakita kung may papatayin man. Tuluyang natigilan si Red. Ngunit sa halip na matakot, biglang lumiwanag ang mukha nito habang tila gamaan ang pakiramdam. Halos makahinga ito ng maluwag bago masayang sumunod kay UGT habang pabirong sinasabing huwag sana nitong pagsisihan ang sinabi. Habang naglalakad sa koridor, tahimik namang sinabi ni UGT na kailangan ng mag-impake ni Red. Nagtaka naman ito at agad nagtanong kung saan ba siya pupunta. Maikli lamang ang sagot ni UGT. Lilipas na raw ito sa lair. Ngunit bago pa sila tuluyang makalayo, may biglang tumawag kay UGT. Paglingon nila ay nakita nila si Yuan na papalapit habang may mahinang ngiti sa mukha. Maingat nitong sinabi na may isa pa siyang mahalagang bagay na kailangang pag-usapan tungkol kay Red at mas mabuting marinig din ito ng dalaga. Walang gaanong reaksyon si Red at tila wala namang pakialam sa kung ano pa ang sasabihin nito. Agad na tumanggi si Red at diretsahang sinabing wala siyang balak makinig sa kung anumang sermon ang balak sabihin ni Yuan. Samantala, masigasig namang ipinaliwanag ni Yuan kung gaano kaganda ang oportunidad. Ayon dito, magiging mukha siya ng academy, makakakuha ng malaking scholarship, mga bihirang kayamanan, at maging media exposure. Tahimik namang nagduda si UGT sa biglaang alok at agad tinanong kung may sapat ba talagang kapangyarihan si Yuan upang magdesisyon tungkol dito. Ipinaliwanag na malapit siya kay Vice Principal Namjoon kaya hindi dapat troublemaker ang bagay na iyon. Habang patuloy ang pangungumbinsi, tahimik lamang na nakinig si UGT. Sa isip niya, hindi simpleng alok lamang ang lahat ng ito. Kilalang kabilang si Namjoon sa mga ma-people, mga taong hindi tulad ng ordinaryong superhumans na pinagpala ng grasya. Sila ang mga tumanggap sa abyss, mga nilalang na likas ang karahasan at madilim na pagnanasa. Sa mga naunang buhay ni UGT, malaki ang naging kapalit ng pag-iral ng mga taong tulad nila. Dahil dito, maraming beses na niyang naisip kung paano haharapin ang lalaking iyon. Ngunit sa ngayon, pinili muna niyang pigilan ang sarili. Para kay UGT, hindi simpleng kamatayan ang nararapat sa taong iyon. Tahimik siyang tumingin kay Red at mahinahong sinabing opinyon ng estudyante ang pinakamahalaga dahil guardian lamang siya at nasa dalaga pa rin ang desisyon. Agad namang sumang-ayon si Yuan at inilagay pa ang kamay sa balikat ni Red habang pinipilit itong kumbansihin. Ayon dito, maraming pagbabago ang darating sa academy at gusto niyang si Red ang mamuno sa student team sa darating na year-end event.
Halos pakiusapan pa niya itong tulungan siyang hubugin ang kinabukasan ng paaralan. Ngunit walang pag-aalinlangang tumanggi si Red. Hindi agad makapaniwala si W. Yuan at tila inakalang mali lang ang kanyang narinig. Ngunit mas lalong nilinaw ni Red ang sagot nito habang halatang naiirita. Pagkatapos noon ay agad siyang lumingon kay UGT at sinabing umuwi na sila dahil kailangan pa niyang maghanda para sa paglipat. Nagtaka naman si W. Yuan kung bakit pa ito sumali sa interview kung wala naman pala itong interes. Ngunit simpleng sagot lamang ang ibinigay ni Red. Nababagot lang daw siya sa bahay kaya gusto niyang maglibang. Halatang nahirapang pigilan ni W. Yuan ang inis matapos marinig iyon. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang usapan, bigla niyang itinuro ang ibaba ng gusali. Pagtingin ni Red at UGT, bumungad ang napakaraming reporters na naghihintay sa courtyard. Tahimik na ipinaliwanag ni W. Yuan na mula sa iba't ibang lugar ang mga mamamahayag at naghihintay lamang sa isang salita mula sa kanya tungkol sa nangyaring insidente. Sa paraan ng pagsasalita nito, malinaw na ipinapahiwatig na kaya nitong impluwensyahan ang magiging kinabukasan ni Red Saler. Ngunit tila walang pakialam si Red. Basta na lamang itong tumalikod at nagsabing wala siyang naiintindihan bago diretsyong nagpaalam. Tahimik na lamang napatawa si W. Yuan habang pinagmamasdan silang papalayo. Ngunit nang mawala sila sa paningin niya, unti-unting nawala ang maamong ekspresyon sa kanyang mukha habang malamig na binalaan ang sarili nilang baka pagsisihan nila ang naging desisyon balang araw. Paglabas pa lamang nila ng gusali ay agad na silang sinalubong ng dagsa ng reporters. Sunod-sunod ang tanong tungkol sa pananaksak na nangyari ilang oras lang ang nakalipas at kung may personal bang alitan si Red kay Sofia. Halatang nabigla si Red sa dami ng ilaw, mikropono, at sabay-sabay na tanong na ibinabato sa kanya. Ngunit habang patuloy ang pangungulit ng media at may ilan pang naghihinalang ginawa niya ang kaguluhan upang makakuha ng atensyon para sa kanyang clan, unti-unti ring sumama ang timpla niya. Nang makita iyon ni UGT, agad niyang sinubukang pigilan ang mga reporter at pinaalalahanang huwag pahirapan ang isang sugatang bata. Ngunit sa halip na umiwas, biglang ngumiti si Red. Tahimik niyang inagaw ang mikropono at sinabing kung gusto talaga nilang makarinig ng sagot, handa siyang magsalita. Kasunod noon ay direkta niyang sinabi sa harap ng media ang nasa isip niya sa paraang siguradong hindi pwedeng i-broadcast. Samantala, sa dormitory ng Lair, maliwanag ang sikat ng araw habang hindi maitago ni Gold ang excitement sa sobrang laki ng bagong tirahan nila. Halos tumatalon ito sa tuwa habang mabilis na umaakyat sa taas at hindi makapaniwalang doon na sila titira. Agad pa nitong inangkin ang pinakamagandang kwarto. Ngunit hindi yun pinalampas ni Red at mabilis na ipinahayag na ang pinakamalaking kwarto ay para sa kanya. Pagbukas ng pinto, agad namang namangha si Gold sa laki ng silid. Mula sa malaking kama hanggang sa pinakabagong TV at maliwanag na tanawin mula sa balcony, halos hindi siya makapaniwalang ganoon kaganda ang magiging kwarto nila. Ngunit nang makita ni Red ang balcony, agad itong nagdesisyon na iyon na ang gusto niyang silid dahil perpekto raw iyon para sa paninigarilyo. Hindi naman natuwa si Gold at agad nagreklamo dahil siya ang unang nakapili. Sa huli, matapos bahagyang map icon, wala na lamang siyang nagawa kundi ibigay ang kwarto kay Red. Sa kabilang banda, tahimik namang inaalagaan ni Green ang itlog ni Blue habang marahang binabasa ito ng tubig. Nang mapansin iyon ni UGT, agad niyang tinanong kung bakit nito ginagawa iyon. Ipinaliwanag naman ni Green na parang prenatal care iyon para sa dragon egg dahil likas na konektado sa tubig ang Green Dragons. At kapag malapit ng mapisa ang itlog, kusa raw magsisimula ang transformation. Habang hawak ang itlog, biglang naalala ni Green ang balitang kumakalat tungkol kay Red at sinabi nitong tila nagte-trending ang naging interview nito. Tahimik namang sinilip ni UGT ang kanyang watch. Samantala, sa kabilang kwarto ay walang pakialam na nakaupo si Red habang sinasabing normal lamang naman sa kanila ang ganoong ugali kaya hindi niya maintindihan kung bakit sobrang nagugulat ang mga tao. Napatingin naman si Gold kay Red habang walang kaalam-alam at mausisang nagtatanong kung ano bang nangyayari. Doon bahagyang ngumiti si Red sa kakaibang paraan habang tila may biglang naisip na bagong kalokohan para kay Gold. Agad na kinabahan si Gold nang marinig ang balak ni Red at mabilis na umatras habang sinasabing hindi niya kailangan ng kung anumang ituturo nito dahil ayon sa kanyang ina, hindi pa niya kailangang malaman ang mga ganoong bagay.
Ngunit tila mas lalo lamang natuwa si Red sa reaksyon nito at pabirong ipinakitang wala itong choice kundi makinig. Agad nitong nilapitan si Gold na nooy tinatakpan na ang tenga habang desperadong tumatanggi. Sa huli, wala na ring nagawa si Gold kundi sumuko at pilit na pumayag makinig habang halos humihingi na ng tulong sa sobrang kaba. Dahil sa sobrang ingay ng dalawa, tuluyan na lamang napatahimik si UGT habang si Green naman ay mabilis na inilihis ang atensyon sa itlog at iniiwas itong makarinig ng kung ano-ano. Kinabukasan, maliwanag ang langit at masayang umaawit ang mga ibon sa labas. Samantala, mahimbing pang natutulog si Red sa malaking kama habang tinatamaan ng sinag ng araw ang kanyang mukha. Hindi nagtagal ay biglang bumukas ang pinto at mabilis na pumasok si Gold habang excited na excited. Agad nitong ginaisang si Red at sinabing may malaking nangyayari sa ibaba. Halatang antok pa si Red habang bumabangon at nagrereklamo kung bakit napakaaga pa para manggising lalo na't puyat siya. Hindi naman napigil ang kantsawan siya ni Gold at pabirong inakusahan na naman itong nagpuyat sa kakaibang pinapanood. Napatawa na lamang si Red bago sabay silang bumaba ng hagdan. Pagdating nila sa ibaba, agad napansin ni Red na tila seryoso ang lahat ng tao sa paligid. Nagtaka tuloy ito kung bakit maagang nagtipon-tipon sina Green at UGT. Doon itinuro ni Green ang itlog na nasa ibabaw ng unan. Bahagya na itong gumagalaw. Mukhang malapit na raw mapisa si Gio. Agad napunta ang atensyon ng lahat sa itlog habang unti-unting nagsimulang mabasag ang shell. Tahimik na pinagmamasdan ni UGT ang pagsilang ng bagong buhay. Ngunit kasabay nito ay biglang bumalik sa isip niya ang isang alaala mula sa nakaraan. Naalala niya ang isang ina na desperadong nagmamakaawa noon na iligtas ang kanyang sanggol habang unti-unting nawawala ang pag-asa sa gitna ng digmaan. Ngunit dahil sa wasak na ospital at kakulangan ng maayos na kondisyon, hindi rin ito nailigtas ang bata. Matagal na niyang inakalang nalimutan na niya ang araw na iyon. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit bigla iyong bumalik sa isip niya ngayon. Samantala, tuluyan nang nabasag ang itlog. Unti-unting lumitaw ang maliit na katawan ni Gio habang sumisilip palabas. Masayang binati ito ni Green at marahang sinalubong ang pagsilang nito. Excited naman si Gold habang pinagmamasdan ng maliit na dragon na pilit lumalabas sa shell. Matapos tuluyang makalabas si Gio, maingat itong nilinis ni Green. Napansin naman ni UGT kung gaano ito kagaling mag-alaga ng bagong silang kaya hindi niya napigil ang tanungin kung saan nito natutunan iyon. Tahimik namang ikinwento ni Green na ginagawa rin iyon noon ng kanyang ina para sa kanya. Hindi nagtagal ay inalok niyang buhatin ni UGT ang maliit na dragon ngunit agad itong tumanggi. Sa kabilang banda, halos tumalon naman sa excitement si Gold at agad nagpumilit na siya na lamang ang humawak. Maingat namang ibinigay ni Green si Gio habang pinapaalalahan ng Maislan pa ang balat nito. Halos hindi maitago ni Gold ang tuwa habang marahang kinakarga ang maliit na dragon. Para rito, sobrang comforting daw ng pakiramdam. Maya-maya ay napansin ni Gold si Red at pabirong sinabing mukhang gusto rin nitong buhatin si Gio. Ngunit agad iyong itinanggi ni Red at nagpanggap na wala itong interes. Gayunpaman, sa kakapilit ni Gold ay napunta rin sa mga kamay ni Red ang maliit na dragon. Sa una ay halatang nagulat pa ito at hindi alam ang gagawin. Ngunit nang marahang humikab si Gio sa kanyang mga kamay, tila agad lumambot ang ekspresyon ni Red. Sa huli ay napangiti pa itong bahagya at inaming cute nga ang maliit na dragon. Hindi nagtagal ay napunta naman ang usapan kay UGT dahil lahat na raw ay nakahawak na kay Gio maliban sa kanya. Bagamat tila walang interes, hindi na rin siya nakatanggi sa kakulaitan ng grupo. Tahimik niyang kinarga si Gio at maingat na hinaplos ang noo nito. Dahil sa pambihirang eksena, agad namang excited na kumuha ng larawan si Gold dahil para rito ay sobrang rare moment iyon. Masaya namang naglabas si Green ng bulaklak bilang simpleng decoration para sa commemorative photo ng kapanganakan ni Gio. Isa-isang inayos ang lahat hanggang sa tuluyan silang kumuha ng group photo. Hindi nagtagal ay dumating ang oras ng pagpapakain kay Gio habang maingat itong inaalagaan. Doon naman ikinwento ni Green na gusto niyang turuan si Gio ng polymorph gamit ang transfer magic bago magsimula ang klase. Ipinaliwanag niyang mahirap ilabas si Gio kung mananatili itong dragon kaya mas magandang matuto agad itong mag-transform sa anyong tao.
Ayon kay Green, natutunan din nila noon nina Red at Gold ang polymorph habang bata pa kaya nais niyang mabigyan din si Gio ng pagkakataong magkaroon ng masayang karanasan habang lumalaki. Tahimik lamang namang umupo si UGT at sinabing handa siyang tumulong kung may kailangan. Napabuntong hininga na lamang si Green at pabirong sinabing halatang wala itong alam sa magic. Ngunit maya-maya ay sinabi rin itong may isa siyang pabor na gustong hingin kay UGT. Habang naghahanda si Green para sa transfer magic, marahan itong hiniling kay UGT na manatili lamang sa tabi nila habang ginagawa ang proseso. Tahimik namang sumagot si UGT na naiintindihan niya iyon. Ngunit hindi nakaligtas kay Green ang layo ng pagkakaupo nito kaya agad niya itong pinuna at sinabing mukhang napakalamig at distant naman nito kung uupo sa sobrang layo. Bahagya pa niyang tinapik ang bakanteng espasyo sa tabi niya at niyayang lumapit. Ngunit gaya ng dati, wala agad balak si UGT at sinabing hindi na kailangan pang lumapit ng ganoon. Hindi naman sumuko si Green at agad gumawa ng dahilan. Pabirong sinabi nitong paano kung mapagod siya habang ginagawa ang spell at aksidenteng mabitawan si Gio. Kapag malapit daw si UGT, agad nitong masasalo ang bata. Dagdag pa niya, hindi niya kakayaning mag-guilty kung sakaling tumama sa mesa si Gio. Tahimik na nag-isip si UGT bago tuluyang bumantong hininga na tila wala ng choice. Sa huli ay lumapit din siya at umupo sa tabi ni Green. Dahil doon, halos magkadikit na ang kanilang balikat dahilan upang bahagyang mamula si Green. Napansin naman ni UGT ang reaksyon nito kaya diretsahan niya itong tinanong kung may problema ba. Nagulat si Green at mabilis na nagdahilan na matigas lang daw ang sofa. Tahimik namang sinuri yun ni UGT at nagtatakang sinabing full grain leather naman ang gamit nito. Ngunit bago pa lumalim ang usapan, dahan-dahan nitong inilapit ang noo sa maliit na dragon habang nagsimulang kumalat ang asul na aura sa paligid. Magsisimula na raw siya. Lumipas ang ilang araw. Sa loob ng bahay, kitang-kita ang pagod kay Green matapos ang mahabang proseso ng transfer magic. Halos mawalan ito ng lakas habang bumabagsak sa couch at hirap pang magsalita. Tahimik namang lumapit si UGT at pinuri ang effort nito. Ngunit kahit pagod, nagawa pa ring ngumiti ni Green at sinabing pareho silang napagod dahil hindi rin naman umalis si UGT sa tabi niya sa buong proseso. Pagkatapos noon ay mabagal itong tumayo at nagsabing magpapahinga muna siya sa kwarto. Habang paakyat, pinaalalahanan pa nitong pakainin at padighayin si Gio habang nagpapahinga siya. Ngunit bago pa tuluyang makalakad ng maayos, bigla itong nadulas. Sa isang iglap ay napasalo siya sa mga bisig ni UGT. Bahagyang namula si Green habang halatang nahihiya sa nangyari. Tahimik lamang namang sinabi ni UGT na ihahatid na lang niya ito sa kwarto. Mas lalo tuloy na mula si Green habang pilit umiiwas ng tingin at nahihiyang sinasabing nakakailang pala ang buhatin na parang prinsesa. Ngunit walang emosyon na sumagot si UGT at sinabing kung kaya pa nitong magbiro, ibig sabihin ay maayos pa ang lagay nito. Hindi naman napigilan ni Green ang mapatawa habang tinatanong kung mabigat ba siya. Simple lamang ang naging sagot ni UGT. Para raw itong balahibo sa gun. Mas lalo tuloy na tameme si Green at hindi makapaniwalang may pagkakataon ding marunong pala itong magsalita ng ganoon. Pagdating sa kwarto, maingat na inihiga ni UGT si Green sa kama. Tahimik niyang pinagmasdan itong makatulog bago marahang isinara ang pinto. Ngunit pagtalikod pa lamang niya ay biglang may mukha na agad sa harapan niya dahilan upang bahagya siyang magulat. Napatigil siya. Sa gitna ng sala ay may liwanag na unti-unting nagtitipon. Maya-maya ay dahan-dahang lumitaw ang maliit na batang babae habang tila kagagising lamang nito. Tahimik lamang na napatingin si UGT at tila hindi agad alam ang sasabihin. Matapos ang ilang sandali ay marahan lamang niya itong binati. Samantala, sa Lair Precinct ay masayang naglalakad ang tatlong miyembro ng investigation team habang nagkukwentuhan tungkol sa matagumpay nilang operasyon. Hindi pa rin makapaniwala ang dalawa dahil ilang buwan nang hinahanap ng superpower investigation team ang target ngunit ilang araw lamang ay natapos agad iyon ni UGT. Masaya pang nagyaya si Kim kang nailibre ang buong team gamit ang company card. Ngunit bago pa lumalim ang usapan, tahimik nang nagsabi si UGT na mauuna na siyang umuwi dahil may personal siyang aasikasuhin. Agad naman siyang tinukso ng dalawa dahil palagi na raw siyang umiiwas sa gatherings at baka mayroon na itong girlfriend. Ngunit gaya ng dati, malamig lamang nitong itinanggi iyon bago tuluyang maglakad palayo.
Habang naglalakad pa uwi, napansin ni UGT ang isang babaeng masayang nagkukwento sa daan. Sa isang iglap ay nagbago ang anyo nito. Isa pala iyong doppelganger mula sa Grand Duke's Phantom, ang nilalang na nagsisilbing kapalit ni UGT sa trabaho. Noon, ginagamit daw ang kakayahang ito upang kontrolin ang malalayong kaharian ngunit matapos mamatay ang dating master nito ay naging dobleng katawan na lamang ito ni UGT. Hindi nagtagal ay lumapit ang doppelganger at magalang na yumuko habang nagbibigay ng ulat. Ngunit bigla itong natigilan nang mapansin ang maliit na batang nakaupo sa kondongan ni UGT. Naguluhan pa ito at agad nagtanong kung ano iyon. Tahimik lamang namang ipinaliwanag ni UGT na si Gio yun matapos matutong mag-transform sa human form. Habang nasa gilid ay may ilang dumadaan na napapangiti sa tingin nilang tila isang normal na ama at anak ang dalawa. Nang marinig iyon, magalang na inalok ng doppelganger na siya na ang magbuhat kay Gio kung nahihirapan si UGT. Ngunit agad na pasimangot si Gio at tila hindi natuwa. Tahimik na lamang itong ibinaba ni UGT habang tila kusa na nitong naintindihan ang sitwasyon. Hindi na rin iyon pinalaki ng doppelganger at agad nagtanong kung bakit si UGT mismo ang nag-aalaga kay Gio gayong nasa bahay naman sina Green, Gold, at Red. Tahimik namang ipinaliwanag ni UGT na sobrang pagod pa si Green dahil sa transfer spell habang sina Gold at Red naman ay may sarili ring problema. Naalala pa niya kung paano excited na nagyayang mamili si Gold at kung paanong diretsahang tumanggi si Red na alagaan ang bata. Kahit medyo naiinis, pinanatili pa rin ni UGT ang composure habang sinasabing mga bata pa rin ang mga ito. Tahimik namang yumuko ang doppelganger bilang pag-unawa. Ngunit maya-maya ay tila may gustong sabihin ang dobleng katawan. Nagtaka si UGT at tinanong kung ano ba talaga ang nais nitong sabihin. Bago pa ito makasagot, biglang kumalat ang kakaibang sinag ng liwanag sa paligid ni UGT. Hindi na nagpaligoy-ligoy si UGT at diretsahang sinabi sa kanyang doppelganger na tigilan na ang pagpapanggap dahil alam niyang naipapasa rito ang bawat emosyon at alaala. Bahagyang nailang ang doppelganger at umiwas ng tingin bago mahinang sumagot na hindi naman ito reklamo o sama ng loob. Nalilito lamang daw ito sa layunin ng kasalukuyan nitong master. Ayon dito, lahat ng naging amo nito noon ay may matataas na ambisyon. May gustong gamitin ito para pumatay, habang ang iba naman ay para ipakita ang kapangyarihan nila. Ngunit kakaiba si UGT dahil imbes na hangarin ang malalaking bagay, mas gusto nitong mamuhay ng payak at tahimik. Tahimik pa itong humingi ng paumanhin kung sakaling naging bastos ang tanong nito. Sandaling natahimik si UGT bago mahinahong sabihing normal lamang ang ganoong pag-iisip dahil isa rin itong nilalang na may sariling kamalayan. Pagkatapos noon ay tumayo siya at sinabing darating din ang panahon na kailangan nilang kumilos, ngunit sa ngayon ay ipagpatuloy muna nito ang regular na pagpasok sa police station. Pabiro pa niyang sinabi na siguradong namimiss na ito ng mga kasamahan kaya huwag kalimutang sumama sa inuman paminsan-minsan. Napaisip ang doppelganger habang naaalala ang mga kasamahan nitong malapit na rin itong iwan bago mabilis na yumuko at tanggapin ang utos. Tahimik na lamang itong pinagmamasdan ni UGT hanggang sa may mag-inang dumaan sa harapan niya habang masayang nag-uusap tungkol sa stuffed toy ng bata. Sa gilid ay napansin niyang nakatitig si Gio sa teddy bear habang kumikislap ang mga mata nito. Agad siyang kumuha ng stuffed bear mula sa abis at iniabot iyon kay Gio. Kahit bahagyang naiiba sa nakita nito, masaya pa rin ang bata at namula pa ang pisngi sa tuwa. Ngunit sa halip na sumagot ng tanungin kung nagustuhan nito ang regalo, marahang lumapit si Gio at inilapat ang maliit nitong noo sa noo ni UGT. Tuluyang natigilan si UGT. Napaisip siya kung baka maling naintindihan ni Gio ang transfer magic at itinuring itong paraan ng pagpapakita ng affection. Kasabay noon ay muling sumagi sa isip niya ang mga alaala ng nakaraan, mga laban, sugat, at mga pagkakataong halos mawalan siya ng pag-asa habang hinaharap ang napakaraming halimaw. Ngunit pagmulat niya ay napansin niyang yakap pa rin niya si Gio. Hindi niya namalayang bahagya siyang napangiti, bagay na ikinagulat pa ng maliit na dragon. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.